Mga tol, ang NLEX Road Warriors matapos nga ang dalawang sunod na pagkatalo kontra sa San Miguel Bearmen ay ito na nga magpapalit na ang import ang NLEX Road Warriors. Ang kanilang import na si Mike Henry ay tuluyan na nga nilang papalitan sa bagong energy na import. Ito nga ang 2012 NBA undrafted na si D1 Jones na kung saan nakapaglaro sa Orlando Magic ng isang taon noong 2012 at pagkatapos noon ay lumipat ito ng Europa at karamihan sa kanyang pinaglaruan na ay sa Japan B-League, kaya hindi katakataka na pamilyar na sa kanya ang PBA. At ayon nga sa report, ang itong player or ang import ng NLEX Road Warriors na si D1 Jones ay isa pa lang 2018 NBA G League Slam Dunk Contest, kaya hindi na tayo magtataka. Karamihan sa mga highlights ng kanyang laro ay puro mga dunk, kaya isa ito sa monster import na posibleng ibandera ng NLEX Road Warriors sa susunod na mga laban nito, dahil ang kanilang import na si Mike Henry ay hindi na maganda ang ipinapakita. Mas madami pa ang turnover at hindi na yata masaya sa kanya pinaglaruan ngayon na NLEX Road Warriors. Kaya naman, ayon sa isang report, ang import na ito ng NLEX ay height sa international ay 6'8". Kaya kinakabahan daw ang NLEX, baka daw pag sinukat ito sa PBA ay maging 6'7". Dapat ang height limit ngayong Governors Cup ay 6'6 lamang. Kaya naman, ayon sa report ay minomonitor talaga ng mabuti ng NLEX Road Warriors ang paparating na import nila pagdating sa measurement, dahil kung hindi man ito darating ay tiyak magkakasunod-sunod na ang kanilang pagkatalo, lalong-lalo na kinakailangan nila ng panalo dahil nasa second round na sila ng elimination. Hindi kakayanin ng NLEX Road Warriors na maglalaro sila ng walang import. Kailangan nila ang panalo sa mga susunod na laban para makapagpwesto ng maganda sa kanilang bracket. At eto pa, pag-usapan pa rin po natin ang NLEX Road Warriors. Nakabinbin nga ngayon sa Commissioner's Office ang isang trade between Phoenix Fuel Masters at ng NLEX Road Warriors involving dito itong si JB Mocon. Opo, malaki ang posibilidad na itong si JB Mocon at syempre si Robert Bolick Jr. ay magkaka-reunion sa NLEX Road Warriors. Ayon nga sa ulat, ang NLEX ay gustong kunin itong si JB Mocon dahil sa kanyang serbisyo na pangdagdag firepower sa NLEX Road Warriors para umangat ang kanilang kartada. Kinakailangan ni Coach Joey Chico ang serbisyo nitong si JB Mocon dahil ang 2 and 3 position ngayon ng NLEX Road Warriors ay pilay na pilay dahil nga hindi pa 100% itong si Sean Anthony at itong naman si Anthony Semerad ay meron injury, kaya kinakailangan talaga ng NLEX Road Warriors ang serbisyo nitong si Anthony, itong si JB Mocon na alam natin na mas maganda pa ang ipapakita ng NLEX kung sakasakaling idagdag nila ito, dahil na rin sa tagal ng pinagsamahan nila ni Robert Bolick Jr. Tiyak ang combination ng Mocon at Bolick ang magpapa-improve sa kartada ng NLEX Road Warriors. Marami itong nakuhang kampyonato noong nagsama pa sila sa San Beda, at sa katunayan si Bolick daw mismo ang nag-alok kay JB Mocon at sa management nito na kunin na itong si JB Mocon at ipapalit itong si Ato Olar. Opo, si Ato Olar ang magiging katrade ni JB Mocon plus ang 2025 second round pick ng NLEX Road Warriors. Bali, dalawang player ang makukuha ng NLEX Road Warriors rather ng Phoenix Fuel Masters kapalit itong si JB Mocon.
Kaya naman nag-interest din ang Phoenix Fuel Masters na kunin itong si Ato Olar dahil nakita nila ito noong rookie days na maganda ang inilalaro sa ilalim ng Blackwater Bossing nung nag-coach pa itong si Ariel Vanguardia. Nang dumating itong si Jeff Carriazo sa Blackwater Bossing ay tuluyan nang ang minuto bumaba kay Ato Olar dahilan para bumaba rin ang kanyang kalidad. Kaya naman hindi nag-atubiling i-trade ito ng Blackwater Bossing sa NLEX Road Warriors sa package kay Brandon Ganuelas Roser. Kaya inaasahan kung sakasakali mang dumating na itong si Ato Olar sa Phoenix ay magkakaroon talaga ito ng minuto at posibleng maiangat muli ang kanyang laro. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shout out muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Kagawad Katsakino Dukusin ng Hagonoy, Bulacan, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite, Malyari Mascareñas, Anthony Lucky Alon, Adrian Dulay at sa Dulay family, Ronald Bersubidad. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko na Pulgoso Hapris PH. Hanggang sa muling kwentuhan. Maraming salamat po.